Hey mga bros, ito na nga 2-1 na ang ating serye sa semifinals. Nakaarangkada na ang Barangay Ginebra San Miguel 2-1 against San Miguel Birmen. Sa kabila naman, umarangkada na rin ng TNT Tropang 5G at nakaisa yung Rain or Shine Elasto Painters. Mainit-init na laban ito mga brods, pero ito, may balita nga tayo dito po kay Cliff Hodge. Yes, ito pong si Cliff Marion Hodge, mga kabrods. Ito, pinag-iisipan na ito ng San Miguel Birmen na pwede nilang kunin ito pong si Hodge. May bali-balita at reports nga tayo dito sa Meralco Bolts dahil nga sa mga pinaggagawa ni Cliff Hodge ngayong season, dahil nakakasakit na nga ng mga players, ay parang gusto na nilang alisin ito dahil nakakasira nga daw sa image ito ng Meralco Bolts. Syempre, sino ba namang may magugustuhan na may ma-i-injured na player ang iyong manlalaro, mga kabrods. Kaya nga parang sabi nila, parang mas matindi pa nga to kay Calvin dahil mas sinasadya na niya at nakaka-injured na nga ng mga players ito. Di ba nga katulad na lang kay Xavier Lucero na parang ni-wrestling niya. Kaya nga mga kabrods, nung narinig naman ng San Miguel Birmen na parang why not kunin nila ito pong si Cliff Hodge. Alam din naman natin ng SMB focus sa semifinals game nila ngayon against Ginebra dahil focus sila sa paparating na Game 4 sa Wednesday. Pero syempre gusto rin naman nilang matahin ito pong si Hodge dahil after ng season na ito magkakaroon na tayo ng import conference, mga kabrods, at dadating na rin ang rookie draft 2025. So pinag-iisipan ng SMB na one of the best stopper ng liga na local player ito pong si Cliff Hodge ng imports, mga kabrods. Import stopper talaga ito ng Meralco, kaya nga nag-average ito ng halos 10 points per game with 7 rebounds per game and halos 3 assists per game ngayong season. Well, napakalaking bagay ni Hodge in terms of defense, hustle player, physical player at mind games. Kumbaga parang Calvin Abueva ito na mas matigas sa kanya. Pero syempre, iko-control rin ng SMB yung pananakit na ni Hodge. Kayang-kaya nila yan. Masarap nga maging kakampi si Hodge, mga kabrods. At hindi lang naman si Hodge ang iniisip nila na pang next conference dahil ito na nga, mga kabrods, Kobe Paras. Yes, nabanggit na rin natin yung rookie draft na paparating ngayong 2025. Well, alam din naman natin ng SMB, hindi sila makakalimot dyan. Lalong-lalo na itong si Kobe Paras, mga kabrods, na former player ng Alterit Chiba ng UP Fighting Maroons na ngayon ay narurumor na magpapadraft nga na ngayong 2025. Well, sino ba namang hindi makakakilala sa lakas ni Kobe Paras? Ito pong 6'6" player na ito, hindi naman ito kukunin ng Japan Billy kung wala lang, di ba? Well, si Kobe Paras lang naman mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit natigil siya sa basketball. Dahil gusto rin na ito makapagpahinga, pero masyado ng malatagal ang pahinga na ito, mga kabrods. 3 years na nga Kaya panahon na at para masubukan ang mundo ng PBA. Well, nasubukan na rin niya at level ng competition doon sa Japan. Di hamak naman na mas magandang level ng competition doon dito kaysa sa PBA. Kaya nga, mas maniniin na lang. Ito po ni Kobe Paras ang PBA, mga brods. Kaya ito yung gustong kunin ng SMB. Athletic, may shooting, may dribbling skills, mabilis, mga kabrods, magaling dumepensa, high flyer, grabe rin kung dumakdak. Kumbaga na kay Kobe Paras ng lahat, all around, mga kabrods. At nagbalik loob na rin sa basketball, di ba? Itong mga clips natin dito kay Kobe Paras, ito yung mga recent training niya, mga kabrods, ngayong 2025. Kaya pwede. At itong si Kobe Paras alam din naman natin, nag-e-ensayo na rin ito at nagbaback in shape na. Kaya sa dami-daming pwedeng kunin na ito po ng SMB, syempre doon na sila sa mas hinog na player na ang kukunin nila ngayong rookie draft 2025. They will go to Kobe Paras. Kaya magandang rebuild ito para sa SMB. Kung gusto nila magpalakas, Cliff Hodge plus Kobe Paras, ewan ko na lang, mga kabrods, mas lalong lalakas ang Birmen pag nakuha pa ito pang dalawang ito. Kaya comment mo lang opinion mo dyan, mga brods, at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods. Ito na nga, 2-1 na ang ating serye na magkabilaan. Nakaarangkada na ang Barangay Ginebra San Miguel 2-1 against San Miguel Birmen.
At sa kabila naman, ay umarangkada na rin ng TNT tropang 5G na 2-1 against Rain or Shine na nakakaisa nung Game 3 nila. Kaya mainit-init, ito pong semifinals best of 7 series natin mga kabrods. Pero ang Barangay Nebra San Miguel, may gusto silang i-add sa kanilang mga weaknesses mga kabrods. Ito, gusto nilang kunin ito pong si James Kwekutey. Yes, ito na may 6'2" or 6'3" point guard ng Northport Batampier na na-trade mga kabrods at dating Blackwater bossing ito. Pero ito pong si James Kwekutey, isa nga ito sa mga gustong kunin ng Ginebra at i-improve at i-develop ito pong point guard na ito. Hindi rin naman na bumabata ito pong sina Scary Thompson. Kaya nga gusto nila, meron silang pang backup na point guard. Sabi nga ni Boss Al, kailan meron kang reserve tire. So, ito na nga. Ito pong si James Kwekutey. Yes, feel ito mga broads. Hindi nga lang masyadong kilala sa Northport Batampier dahil hindi siya masyadong napapasok. Pero, pag binigyan mo rin naman ito ng minuto, ay magaling na player ito mga kabrods. Hindi nyo lang alam. Yes, matangkad na point guard, magandang shooting, maganda rin ang court vision, magandang depensa. Tapos, ang tangkad niya para sa point guard position na 6'2" or 6'3", mga kabrods. Kaya, ito ay magpapalakas palalo sa Barangay Nebra San Miguel kung makakuha nila. Ito pong si James Kwekutey. Kahit focus sila sa SMB fight nila ngayong semifinals, syempre gusto rin naman ng Ginebra ay makakuha ng mga reliable guards next season. Kaya ito, they will go to James Kwekutey. And Northport yan. Bigyan mo lang under the table, papayag at farm team din naman yan ng Ginebra. At isa pa dito, hindi lang naman si Kwekutey, gusto rin nilang kunin. Ito pong si Michael Phillips. Yes, ito naman yung big man na gustong kunin ng Ginebra na 6'8" big man ng LaSalle Green Archers na former champion dito mga kabrods. Well, sino ba namang hindi makakakilala dito kay Michael Phillips? Well, ito lang naman yung isa sa mga nagpahirap dito kay Quentin Melora Brown ng UP Fighting Maroons bago nila makuha yung kampyonato na iyon. Well, malakas ito pong si Michael Phillips mga kabrods. Athletic na player. Magaling na big man ng LaSalle. Athletic, mataas tumalon, magaling na defender, magaling pumoste sa ilalim, magaling din sa footwork mga kabrods. Isa pa dito, may shooting pa. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa big man na ito. Well, makakatulong lalo ito para sa Barangay Nebra San Miguel. Isa nga ito sa mga kailangan nila dahil, di ba, nakikita nga nila yung weakness nila ngayong semis. Na kahit sila ay umarangkada naman, natuwan ang serye, syempre, nanganganib pa rin sila against kay Junmar Fajardo mga kabrods. Yes, hirap-hirap na nga rin si Japet, makapag-physicality na lang kay Junmar, mapigil lang. Pero ito pong kay Michael Phillips, mas bata, mas gutom sa panalo, sa championship sa PBA, seryoso na rin sa laro, hinog na mga kabrods. Physical din, kayang humarap kahit mas matangkad pa sa kanya, kahit may import pa yung mga ibang kalaban nila. Ito talagang Phil-Am na ito, yung isa sa mga best big man in the future ng Barangay Nebra San Miguel in the making mga kabrods. Kaya ito yung dapat nilang kunin dahil hindi sila magsisisi dito sa ating paparating na rookie draft 2025. Yes, alam din naman natin yan, yung rookie draft. Pagkatapos ng season na ito, malapit na. Kaya pwede nalang kunin kahit nasa top picks pa. Ito pong si Michael Phillips, gagawa ng paraan nito ng Ginebra. Makuha lang nila yung top picks na yon at makikipag-trade sila sa kuponan na hawak yung pick na ito po ni Michael Phillips. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, ito na bang magbabago lalo at magpapalakas lalo sa Ginebra next season? 6'3" guard James Kwekutey plus 6'8" big man LaSalle champion Michael Phillips. Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods at this is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.